Inamin po ni Agriculture Secretary Proceso Alcala na nagkaroon na nga ng manipulasyon sa presyuhan at supply ng bawang. Bumuo na raw ng ahensya ng special team para imbestigahan at aksyonan ang problema. Nakatutok si Sherry Antores. Inusisa ng House Committee on Appropriations si Agriculture Secretary Proceso Alcala kung may kartel ba sa industriya ng bawang sa bansa. Matapos maglabas ang DOJ na report tungkol sa umano'y kuntsabahan sa negosyo ng bawang. Nag-isa rin si Alcala tungkol sa pagbagsak ng garlic production sa bansa mula 2008 hanggang 2013. Ang local production kasi na 11.3 thousand metric tons noong 2008, 8.6 thousand na lang noong 2013. Ang ibig sabihin nito, kayo po, ang inyong ahensya ang lumikha ng shortage, no? At least ng mga legally imported na garlic, no? Kayo ang lumikha ng kondisyon para yung kartel na binabanggit ni Secretary De Lima ay makapamayagpag at makapagbiktima sa mga Pilipino consumers. Si Alcala, ikinagulat din daw ang naging krisis sa bawang. Alam daw niyang may umabuso sa sitwasyon, lalo't kahit sobra-sobra raw ang stock na 40,000 metric tons, kinapos bigla ang supply. Bubuo puli kami ng isang team na kung saan naging special po yung mabilis ang pag-aaral. At the same time, binibigay po natin sa kapulungan ito ang garantiya na hindi po papayag ang kagawaran ng agrikultura para magamit po sa kalokohan. Isang buwan daw nakikilos ang special team na ito na tinutukoy ni Agriculture Secretary Proceso Alcala. Garlic traders at yung mga nakakatransaksyon nila sa gobyerno ang kasama sa mga iimbestigahan. At yung resulta ng investigasyon na ito, mabilis na isusumite raw kina Pangulong Noynoy Aquino, gayon din sa Department of Justice para agad na maaksyonan at maparusahan ang dapat. Sa DOJ report, lumabas ang pangalan ng negosyanteng si Lilia o Lea Cruz. Si Cruz daw ang nakakuha ng 75% ng supply ng bawang pero hindi naglabas sa merkado. Ipinagtaka rin ito ni Secretary Alcala. We are also wondering why. Bakit po single-handedly siya lang yung in-identify? Sino-sino pa rin po ba yung bus? As of now po, wala pa po kaming charge sa kanya na say in violation doon sa kanilang ginagawang pag-i-import ng mga commodities in agricultural products. Nitong nakaraang Pebrero, nabanggit na rin si Cruz sa problema sa supply ng sibuyas ng akusahan ng mga magsasaka. Nagharap pa sila noon sa pagdinig sa Kamara kung saan itinanggi ni Cruz ang bintang na isa siyang hoarder. Pero hindi raw ito ang nakita ng mga miyembro ng House Committee on Agriculture and Food na nag-imbestiga sa issue. By next week lalabas na yung committee report. Tinapos lang nung dalawang committees yung well, ang alam ko parang meron ngang nakita na parang merong connivance. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Cruz at ang kanyang tanggapan pero hindi niya sinasagot ang aming tawag. Sherry Antores, Nakatutok, 24 Oras.